Magandang hapon po sa inyong dalawa. Bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pakikiramay. So, Ma'am Angelica, si Sir Ronel ay inyong kinakasama at si Sir Ronel ay hinuli ng mga pulis. Matapos mahuli, inatagpuan na naman patay sa loob ng presinto? Sa Station 9 po. So, malapit po sa barangay. Bakit daw po siya hinuli, ma'am? Ang po kasi po, sir, nagpaputok po siya. Uy! Lasing? Lasing po. Ay, naku, Mariusep. Okay. Ngayon po, mayroon daw pong sumbong po. Tapos nakita rin daw po sa CCTV na nagpaputok po yung asawa ko. Ngayon po... Maraming beses nagpaputok? Isang putok lang po. Okay. Ngayon po, nung pumutok po yun, umuwi ng bahay, pagkatapos po, nagpuntahan na po yung mga pulis po, tsaka barangay po ng mga tanod po. Ayun nga po, mayroon po kaming nakuha ng video. Yung una po kasi yung isang video po na binigay sa amin ng mga investigador, is kulang po. Yung pong eksakto pong yung pangyayari po na dinampot na po siya ng mga... Ayan yun, no, sa video, okay. Ang lumang po siya, sir. Tanod po, tsaka pulis. Yes, sir. Ayan po yung hawak po, yung biktima na si Ronel. Yun po, yung pagdampot po sa kanya, nakaposas na po siya eh. Ibig sabihin, wala na po siyang laban. Sumuko po siya na maayos po. Ang inaano lang namin po dito, nung palabas na po siya, parang hinugot pa ulit siya. Parang kitang-kita po sa CCTV, nakita mo na video po. Parang ibinalik pa po siya dun sa iskinita namin. Kasi yung iskinita po namin, is hindi po makikita yung video po na papunta sa amin. Pero meron sana po kami doon, video yung kapitbahay ko, is tinanggal po nila nung araw na pinaka-CCTV po nila kasi gusto ko pong kuwanin. Bakit daw po? Pinatanggal daw po ng barangay. Yung Dahil meron sigurong ginawa? Sige po. Ano na po yung ikinamatay? Ayon po sa medical legal, meron pong ginawang investigasyon? Inatake daw po siya dahil sa pambubugbog daw po. Sobrang dami po ng yung asawa ko. Sobrang itim po ng dibdib niya nung Tsaka pagdala po namin, nakita po namin nung pumasok pa siya, buhay pa po siya eh. Tapos pero po nung nilabas na namin, patay na po eh. Wala na pong buhay. Okay. Kaya nung dinala po namin, tinakbo po namin ng ospital po. Okay, may mga pasa po sa katawan. Opo, sobrang dami po sa dibdib. Mr. Ulanday, magandang hapon. So sir, kayo po yung humingi ng responde sa mga pulis dahil yung si Barangay Tanod Ronel ay nagwawala. Yung nga po, nagpaputok na ng baril. Yes, sir. So nung siya po ay arestuhin ng mga pulis, so kasama po kayo dun sa pagsundo sa kanya at dinala po sa substation. Yes, Senator, kasi kami po ang pamilyar sa lugar at nakakaalam ng bahay niya at nakakakilala. Kaya ang participation po namin kasama ang pulis, dalhin sila sa incident area, ituro ang bahay at i-identify yung tao. After niyo na hawak na po siya ng pulis. Na-recover po yung baril na ginamit sa pagpapaputok? Yes, Senator. Meron pong sinasabi itong si Ma'am Angelica na may video raw po na hiningi po doon sa kapitbahay para hindi na makita yung kailangan dapat makita. Wala po kami alam sa sinasabi ni Angelica eh. Bakit na po nagpapaputok si Sir Ronel? Lasing po siya. Okay. Anong klaseng baril po ang ginamit niya? Anong kalibre? Caliber 380 po. Siya po ay nagpapaputok dahil may kaaway o trip lang niya magpaputok, lasing lang? Wala naman po totaling kaaway dahil galing nung i-backtrack namin siya, galing siya sa inuman sa Jones Extension, tapos umuwi siya bago siya makauwi. May footage din na pumalabag na siya dun eh, tapos hanggang sa lumagpas siya sa bahay niya. Pati sa footage po na nakuha namin, inano niya dun sa may bakanting lote sa gitna ng kalsada yung motor niya, bumalabag rin siya dun. Tapos may footage bago siya makauwi bumabangga-bangga siya sa mga pader. Pagdating dun sa malapit na sa kanila, bumunot, tapos nagpaputok 2 beses. Sargento Tiglao, sir, magandang hapon. Kasama ba kayo sa pag-aresto? Yes po, Senator. Okay, meron ho ba kayong gamit na body-worn camera? Kasi yan po yung requirement na ngayon. Wala po kaming dala nun, sir eh. Naku sir, patakaran po yan na dapat pag kayo po'y nagsuserve ng warrant o kayo po'y umaaresto o kayo po'y nagre-raid, kailangan meron po kayong body-worn camera. It's a must. Protection po yun
para sa sarili ninyo, na para hindi po kayo mabaliktad o magawa ng istorya, protection po doon sa mga inaresto nyo na para masiguro na yung mga karapatan nila ay hindi po nalabag. Tama po. Now, dinala nyo po siya sa presinto. Pagdating sa Yes presinto, po. ano pong nangyari? Bali, nung nasa presinto na po siya, pinaupo po namin siya, tapos kinakausap na po siya nung desk officer po namin Okay. about dun po sa nangyari. Okay. Ito pong ating pong suspect, medyo galit po sa akin eh. Hindi ko po alam kung bakit galit siya sa akin. Kaya ang ginawa ko po, lumabas muna po ako. Tapos nung time na tinatanong na siya nung bigla po siya nakatulog po. Tapos nung pagpasok po nung asawa at saka yung mga anak po, biglang lumapit po yung asawa niya. Ginigising niya yung asawa niya, tapos yung sinabi niya na anong ginawa niya sa asawa ko, bakit ganito na? Hindi na siya gumigising. Kaya yun ang ginawa ko namin. Bali, nagpatawag na po kami ng ambulansya Wala para siyang- po sana maano po yung buhay niya po. Tumawag kami. Okay, sandali lang. Ma'am, may sinasabi kayo? Kami po tumawag, hindi po sila. Sir, kami lang, hindi nila ginagawa. Pagpasok ko po, sabi nila, wag kong galawin yung asawa ko dahil natutulog lang. Pagtingin ko po, wala na po siya hininga. Sinabi huwag galawin. Opo, pulis Okay. po na sabi po. Okay, sir, matanong lang kita, Sargento. Sinungaling po sila. Doon sa area na kung saan sabi nyo natutulog lang po, itong si Sir Ronel, anong klaseng area po yun? Yung po sa loob ng presinto po. Saan lugar po yon? Sa may lang po, pagpasok niyo po, ako ng desk officer. Okay. Doon po sa parang pinakasala, receiving area. Opo. Okay, mang next tanong ko, may CCTV ba doon? Wala po. Wala po, Senator eh. Ay, naku po, Mariusep. Bakit wala? Requirement yan. Paulit-ulit ko na sinabi sa mga hearings, dapat lahat ng mga police station, mula pag-blatter hanggang sa investigation room, hanggang sa jail cell, dapat may CCTV camera. O ngayon, pwede kayong pagbintangan nga talagang may ginawa kayo, baka binugbog nyo to. Makinig ka, Sargento. Hindi ko konsintihin ang isang abusadong tanod, lalo pat nagpapaputok. Of course, dapat mabulok sa bilangguan kung kinakailangan, kung yun talagang hatol. Pero wag natin ilagay ang batas sa ating kamay. Yun nga po. Bigla po siyang nakatulog po. Okay, Po sige, namin, nakatulog. iba po, Napa-autopsy na ba yung mga labi ni Ronel? Hindi pa po nila binibigay. I mean, tinatago ko ay bigay. Sabi po nila 13 Meron? days pa Sir, daw po. base po sa death certificate po, yan po yung lumabas. Probable multiple traumatic injuries po, yung cause of Traumatic injuries. May foul play to, Sargento. Traumatic injuries, ayan cause of death. Pag-atake sa puso, sinasabing cardiac arrest. Pag multiple injuries, binugbog. Patay kang bata ka ngayon. Captain Melvin Garcia. Sir, base dito sa certificate of death, lumilitaw na itong si Ronel Rabangcos ay binugbog hanggang sa mamatay. Taliwas sa sinasabi nitong mga pulis ninyo, kasamahan dyan, Apa. na inatake ro sa puso. Yes, Senator, ano po? So, yan po ay for filing na po dito po sa prosecutor ng Taguig po. Lahat po ng involved na police po, including the DMESA po, dito po sa pangyayari. Actually, okay. dapat po. At yung pong administrative case po ay nakapending na rin po at sila po ay nasa holding section na po ng Taguig City Police Station po. So, relieve na po sila sa kanilang mga duties. Yes po, Senator. Sila po ay restricted custody na po ng Taguig City Police Station Admin Holding. Yung pong kanila pong administrative case na yan po ang aming mandato, motu proprio, kasalukuyan pong umuusad at gumugulong na po. Disarmado na ba mga to? Yes po, yun po ang firearms po niyan, pagka po nasa admin holding na po, Senator, automatic po yan ay ipinato-turn over po sa ating logistic and management unit po ng Taguig. Ito'y paulit-ulit ko na sinasabi sa aking mga hearing sa Senate na dapat, in fact, meron akong batas na ipinasa nito, yung mga presinto mula sa pagbablatter sa investigation room, sa blatter section, investigation room, sa jail, dapat may CCTV. Bakit itong inyo pong presinto wala? Senator, hindi na po nila nalagyan ng camera. Yung po ang sabi po ng substation commander. Kaya nung po nag-iimbestiga kami, wala ho kaming At bakit po hindi nalagyan ng camera? Sino pong hepe dito? At anong pangalan po ng hepe? Si Police Captain Nelvin Pasha po. Senator, kasama po yan sa relief
Yan pong substation commander at saka po yung kanilang deputy commander na naka-duty po nung gabi na yon. Good. May kaso po dapat sila. Opo. Lahat po silang naka-duty doon, may tama po sa administrative case pa lamang po. So ngayon sir, meron ng camera ngayon doon naka-install. Mahigpit na kautosan po ng aming chief of police na si Police Colonel Byron Alatog po. So ongoing po sila ngayong umaga po na process, ngayong pong umaga na to, ngayong pong araw na to. Kaya hindi Yes, pa ma'am. po namin pinapalyang. Kulang-kulang po yung mga tao po na involved po. Kaya po hindi pa po namin sa kanila pinasa po yan. Kasi wala po yung ibang involved po Sige. dyan. Pakibangkit po, Captain Garcia, itong mga involved na mga kinasuhan ninyo. Yes po, dito po sa ating mga pulis, si Police Master Sergeant Tristan D. Tiglao, Okay? si Police Corporal Dennis Escobar, si Patrolman Noli Villacrucis, Okay? at si Miko Villa, sir. Patrolman Ronald A. Lorenzo. Bali 5 po sila, Senator, na mga PNCO na kakasuhan ng criminal case. At kasama rin si Nelvin Pasya. Station Commander po, saka Deputy Station Commander Commander. po nila. Nag-duty po, opo. Sino po yung Deputy Commander na sinama nyo rin po? Si Lieutenant Buado po, Senator. Okay, good. Ano po yung kasama po yung dalawang si Roldan, Ronald Dulanday po. Tsaka si Ronald. Pancho daw po. Okay, yung police station, yan po yung teritoryo na ng mga pulis. Opo. Ibig sabihin, mga pulis na ang nagpapatakbo niyan. Wala nang pakialam ang barangay tanod. So yung barangay tanod na si Ronald Ulanday, na yung chief barangay tanod, siya po ay sumama sa mga pulis nung arestuhin si Ronel. Nung pagdating na po sa turnover sa police station, I would assume umalis na siya. Hindi siya kasama na doon sa loob ng police station. Wala raw pong camera na magpapakita o mga ebidensya na siya po nandun sa loob ng police station. Ngayon, kung gusto niyo po isama yung tanod, pwede naman po. Kaya lang, wala tayong ebidensya na makapagsasabi na siya ay nandoon sa loob ng presinto habang nandoon yung inyong mister na nakahold at kasama siya ng bugbog. Base po sa CCTV po, doon pa lang po sa area na dinampot yung papa ko, may kumusyon na po na nangyari. Nilabas na po nila eh. Tapos po, bigla po silang nagpasukan. Pinasok po nila ulit yung papa ko. Tapos nagsitakbuhan po yung mga barangay. Mr. Olanday, nakibugbog ka raw Yes, sir. dito kay Ronel nung dinala niyo sa Eskinita? Hindi po totoo yan, Senator. Kami po sumama dyan sa operation ng police. Kami ang may reklamo dahil nakitang nagpapaputok yan. Ang partisipasyon po ng Barangay Tanod ay ituro ang incident area dahil kami ang nakakapamilyar sa area namin. Opo. Ituro yung bahay at i-identify yung taong nagpapaputok. After po niyon, police na po ang umano sa kanila at nandito lang kami sa may labas in case na may dumaan ay hindi namin padadaanin dahil Okay. may baril po yung suspect. Hindi naman po kami pumasok sir sa police station kasi bahay po ng mga pulis yan dahil yan legal police operation na regarding sa complaint namin na pagpapaputok ng baril. Opo, intindihan ko po yun. Sargento Tiglao, so nakasuhan ka na pala, nadisarmahan ka na at nakasuhan ka na. Admin at saka kriminal. Yes po. Anong pakiramdam mo na ikaw ay maaaring masibak at makulong pa? Siyempre po, kinakabahan po. Anyway, marami naman kayo magkasama-sama sa loob ng kulungan. Pagdating ng Pasko, doon na kayo mamasko sa loob ng bilibid. Ayaw ko ng mga abusadong tao. Yung mga lasing at nagahamon. However, pag siya po'y nasa poder na ninyo at na-arrest nyo na siya, gamitin na po natin yung proseso ng batas. Which is, kasuhan siya at bahala na sa kanyang husgado na siya po'y masintensya kung ano may sentensya niya. Tama po. Ganun po ang ginawa po namin Hindi, Senator. sir. Sige, pagbigyan kita ng konti. So, ibig sabihin, itong doktor na gumawa ng medical liga na sinasabing multiple traumatic injuries, sinungaling at ikaw ang hindi. Senator, talaga lumabas po talaga ako ng Senator. Sir, sa korte niyo lang po yan papatunayan. Attorney Garrett, gumawa ka ng sulat, pirmahan ko tomorrow, singilin mo si General Natates at buong PNP. Yes, po. Bakit hanggang ngayon wala pa rin mga CCTV camera sa lahat ng mga police stations nationwide na last year na budget hearing, nag-agree sila sa atin, nalalagyan nila lahat ng police station. At nag-agree sila na lahat ng mga arresting officer nila dapat merong body-worn camera. Eh dito sa Taguig, hindi nangyari ito. Singilin natin. Yes po, Senator. No? And let's make it a point po to say na umulit na po. You called for the implementation of body cams and CCTVs nung may namatay also in detention. So ngayon po na naulit to.
I think it's about time na singilin nga po sila, Senator. Siguro dito, Yun singilin lang. natin si SPD Chief. Sino ba yung Southern Police District Commander? Siguro pati yun dapat managot dito dahil pabaya din siya. Dereliction of duty. Hindi niya ginawa ang trabaho niya, inspection niya lahat ng mga police station under him na masiguro na lahat ng police station ay meron CCTV na yun naman talaga na pag-agrihan natin last year. Yes po. Yes po, Senator. So aside from General Nartates po, I will also put into attention po yung SPG chief po natin. SPD, Just so we can NCRPO, take command sumulat ka. Yes po, Senator. First thing tomorrow morning, 9 o'clock, it should be in my desk. Pipirmahan ko. Yes po, Senator. I'll have it for your signature po. Lahat, sabi mo lahat ng PNP station kasi yun naman ang pag-agrihan. Okay, ma'am, investigation ongoing at this time around, masisiguro na natin na lahat ng police station magkaroon po CCTV para maiwasan itong ganitong klaseng insidente. Huwag na pong maulit. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Nailibing na po? Opo. Okay. Yun pa, isa po namin pinoproblema po dahil yung tinisingil kami ng tuloy ng puneralya, yung inano po sa kanya na 70,000 na po, autopsy po siya. May bayad po? Opo. Bali, nangutang lang po para mailibing na siya po. Sige, babayaran ko na lang po yung puneraryo. Puner parlor. Sige po. Salamat Ako na pong bahala magbayad doon. Okay? Tatawagan namin yung funeral parlor para bayaran po yung balanse. Ano po? Sige po. Sa muli, nakikiramay po kami, ma'am. Opo. Magandang hapon po, ma'am. Okay.